Tama. Ayon naman sa isa pang party's representative, inuna pang parusahan ang nagsalita ng meow kaysa mga magnanakaw. Ano po Tama, ba ang mas tama. mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno, ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? Pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects? Tama naman mga boss, tama yung sinabi ng anak ni Marcoletan. Mas uunahin pa ba natin ang pagsampa ng ethics complaint kaysa unahin yung talagang pinaka main issue, which is yung corruption na nagaganap ngayon sa administrasyong Marcos. Dapat yun yung mas inuunan nyo kaysa sa mga ganitong bagay. Diba? Tsaka may freedom of speech naman to eh. Diba? Ano ba ang mga nasa ano ngayon, gobyerno, sa administrasyon, mga balat sibuyas, ayan. Pag pinuna, galit, diba? Kaya pupunahin ba kayo kung wala kang ginagawang kasalanan, diba? Halatang-halata na kasi, halata na ng taong bayan yung ginagawa niyong kalokohan. Kung paano kayo magnakaw ng pera sa pamamagitan ng mga ghost project na to. Diba? Ganun na kasimple yung mga boss eh. Diba? Si Kiko Barsaga po ang nagiging boses ng taong bayan para maihayag itong kabulukan o itong korupsyon ng gobyerno niya, ng administrasyon niya. Tuloy. Yo, what's up sa inyo mga bossing? Muling nagbabalik, RNU TV. Ayan, panibagong araw, panibago, fake news. So for today's video mga bossing, ayan, ang topic natin ngayon ay tungkol dito kay Congressman Kiko Barsaga. Yan. Ang issue sa kanya ngayon ay yung kanyang pagsampa ng kamara sa kanya ng ethics complaint. Ayan. Bale, sinuspended siya mga bossing ng 60 days. Bale, 2 buwan siyang walang trabaho at walang sahod. Ayan. Pero bago natin umpisahan panonood ang mga video mga bossing, ayan, iimbitahan ko kayo mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel at mag-comment, share, like para may shoutout ko kayo sa next video na ating i-upload sa susunod. So, umpisa na natin ang video mga bossing. Let's go! 5 kongresista ang tumutol sa rekomendasyon ng House Ethics and Privileges Committee na patawan ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Tingnan yung mga bossing, no? Sinuspended si Kiko Barsaga. Diba? 2 months. 2 months. So, bakit ka ako? Mali ba yung ginagawa ni, ginagawa ni Kiko Barsaga? Pinapahayag lang naman niya yung, yung saloobin ng taong bayan. Diba? Ba't ganun? Pag against sa administration ni Marcos, bawal maghayag. Diba? May freedom of speech naman tayo, diba? Ang bilis, Ang bilis is suspendin yung ni Kiko. Limang kongresista ang tumutol sa rekomendasyon ng House Ethics and Privileges Committee na patawan ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Tingnan yung mga bossing, Diba? Nagpahayag lang ng saloobin si Kiko Barsaga tungkol dito sa corruption ng gobyerno. Tapos papatawa mo ng suspension, diba? Grabe naman itong camera na to. Wala bang freedom of speech yung tao, di ba? Hinahayag lang naman ni Kiko Barsaga yung mga kabulastugan ng gobyerno daw o administrasyon ni Marcos eh. Pero tingnan yung ginawa suspended. So pag against pala sa administrasyon kailangan suspended agad-agad, di ba? Agad-agad sususpendihin. Pero yung mga flood control scam, di ba? Ang tagal bago imbestigahan. Diba? Mas nauna pa masuspended yung congressman kaysa doon sa
pagpapakulong doon sa mga mastermind ng flood control project eh. Grabe talagang buwero. Halatang halata kayo, mga kolokoys. 249 naman ang bumoto ng pabor at 11 ang abstentions o tumangging bumoto kaya ini-adapt ang findings ng komite. Ibig sabihin sa loob ng 2 buwan, walang tatanggaping sahod o allowances bilang mambabata si Representative Barsaga. Sa hatol ng ethics Diba? Dahil wala siyang pasok, wala rin sahod. Natural lang yun. Diba? Pero hindi naman yung issue dun eh. Ang issue dun yung pag-suspended sa kanya. Maliban na mapayag siya ng saloobin. Diba? Pero ang kagandahan dito kay Barsaga, kahit sinuspended siya mga bossing yan. Nanindigan pa rin siya sa kanyang salaysay na meron talagang kinalaman itong si Marcos dito sa mga corruption dito nangyayari ngayon sa gobyerno. panel na pinagtibay ng Kamara, guilty ang Cavite congressman sa disorderly behavior o hindi maayos na pag-uugali bilang isang kinatawan. Nag-ugat ito sa reklamo ng mga dating kasamang kongresista sa National Unity Party laban sa neophyte lawmaker dahil sa social media post nitong nag-uudyok umano ng sedition o pag-aalsa sa gobyerno, gayon din ang mga itinuturing na indecent o malalaswang larawan. Consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives, 4C of RA 6713. Guilty, no? Hinatulan agad eh. Samantalang yung mga buhaya dyan sa Kongreso ay yung hatulan. Noon naman ang dami naman nagsasabi ng mga ganyan na magpo-post ng mga ganyan, dating congressman. Pero bakit hindi naman sila nahatulan agad na hindi naman sila nasasampa na ethics complaint? Samantalang ito, palibhasa kasi tinatamaan kayo mga buhaya kayo dyan Kaya galit na galit kayo Galit na galit kayo, agara kayong gusto nyong patalsikin sa pwesto to si Kiko Barsaga. Diba? Kasi nalalaman kasi mga kabulukan nyo dyan sa kamera. Kasi alam sa sarili nyo, mainit ang tugo ng taong bayan sa inyo. Dahil sa inyo, kaya nagka-leche-leche yung mga project ng bansa. Or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct unbecoming of a member of the House, and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. Gayunman, kinundena ng ilang kongresista ang pataw na parusa ng Kamara kay Congressman Barsaga. Tila minadali umano ito. Questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barsaga lang ang tinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Tama, di ba? Paano kasi? Yung mga sinisiwalat ni Kiko Barsaga na pahayag, talagang totoo naman talaga na may kinalaman itong si Marcos at si Martin Romualdez dito sa issue ng corruption ngayon nagaganap ngayon sa gobyerno. Kaya, kawawa, lubog talaga ang Pinas pag itong administrasyon namuno dito sa ating bansa. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barsaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Walang binanggit na pangalan si Congressman Leviste pero nakuhanan nito ng video na inakbayan si CWS Party List Representative Edwin Garjola habang nasa plenary hall. Ang inaakusahan nitong top contractor ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Kongreso. Isa rin si Congressman Garjola sa tinagurian ng Independent Commission for Infrastructure na contractors at inirekomenda sa ombudsman na ireklamo dahil sa posibleng koneksyon sa construction companies na nakakuha ng flood control project sa gobyerno.
Samantala, para naman sa ilang opisyal ng House Minority Bloc, labis ang parusang ipinataw kay Representative Barsaga. If he has indeed acted beneath the dignity of his office, then by all means, reprimand him, hold him to account. But discipline must always be commensurate to the transgression, and in this case, I believe this august chamber is responding with excessive severity. A reprimand being the initial and least severe action should have been the proper first recourse, especially where the conduct, while objectionable, does not involve corruption, criminality, abuse of authority, or behavior so grave as to render a member unfit for office. The speech may be harsh. It may offend sensibilities. It may jar our sense of propriety. But as long as it remains within the realm of expression guarded by the Constitution, this chamber cannot treat protected speech as punishable misconduct. Tama. Ayon naman sa isa pang partless representative, inuna pang parusahan ang nagsalita ng miyaw kaysa mga magnanakaw. Ano po Tama, ba ang mas tama. mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno, ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? O at pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects? Tama naman mga boss, tama yung sinabi ng anak ni Marcoleta. No? Mas unahin pa ba natin ang pagsampa ng ethics complaint kaysa unahin yung talagang pinaka main issue, which is yung corruption na nagaganap ngayong sa administrasyong Marcos. Diba dapat yun yung mas inuunan nyo kaysa sa mga ganitong bagay. Diba? Tsaka may freedom of speech naman to eh. Diba? Ano ba ang mga nasa ngayon gobyerno sa administrasyon, mga balat sibuyas, ayan. Pag pinagalit, di ba? Kay pupunahin ba kayo kung wala kang ginagawang kasalanan, di ba? Halatang-halata na kasi, halata na ng taong bayan yung ginagawa niyong kalokohan. Kung paano kayo magnakaw ng pera sa pamamagitan ng mga ghost project na to, di ba? Ganun lang kasimple yung mga bossing, di ba? Si Kiko Barsaga po ang nagiging boses ng taong bayan para maihayag itong kabulukan o itong korupsyon ng gobyerno niya, ng administrasyon ngayon. Tuloy. Naniniwala naman si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, hindi maibabalik ang nawalang tiwala ng publiko sa Kamara sa akbang na ito laban kay Congressman Barsaga. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barsaga mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Tinanggap naman ni Congressman Barsaga ang desisyon ng Ethics Committee laban sa kanya, pero iginiit na dapat ding parusahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga krimen nito. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang So yun na nga mga bossing, dito na natatapos ang ating reaction video ngayon. Kung nagustuhan yung mga bossing ang ating video, ayan, inimbita ko kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa ganun maka-update kayo sa mga next i-upload natin mga bossing. So yun lang mga bossing, have a nice day and peace yo.